Dalawang senador na kasama doon sa mga hindi pumirma sa resolusyon na nagkukundina sa ginagawa ng China sa ating mga officials. Itong dalawang ito, magkapatid, Cayetano, Alan Peter at Pia. Ang masaklap dito, itong si Pia Cayetano, nasa majority ito nasa mayorya. Dapat pag nasa mayorya ka, pag mayroong inisponsoran na resolution, ang liderato ng Senado, dapat ikaw susuporta doon kasi majority ka, member ka ng majority. Pero ito lang yung member ng majority na hindi pumirma sa resolusyon. Ibig sabihin, pinapakita niya lang na hindi naman talaga siya sa majority. Ang puso niya ay China at Duterte. Itong si Pia Cayetano. Pareho rin ang kapatid niyang si Alan Peter. China at Duterte rin. Kaya lang mukhang pinapasok lang itong si Pia Cayetano sa majority parang parang espiya, parang tanim. Pero pag mga darating sa puntong magbubutuhan na, lalabas ang kanyang pagka-pro Duterte at pagka-pro China. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ano bang ginawa ng magkapatid na ito? Si Alan Peter Cayetano, mayroong resolution ang Senado na inisponsoran. Tama naman yung ginawa ng Senado. Gusto ng Senado na isuportahan si Commodore J. Tariela, si Senadora Risa Hontiveros, si Senador Kiko Pangilinan na binabastos ng China. Binabastos ng China. Talagang matindi yung mga atake ng ambassador ng China sa Pilipinas, yung tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas, yung deputy spokesperson na si Go Wei. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang Senado nag-sponsor ng resolusyon, yung liderato, na suportahan ang mga officials ng Pilipinas sa ginagawang pambubuli, pambabastos ng China. Ngayon, yung mga senador na pro-Duterte, hindi sila pumirma. Si Marcoleta, si Amy Marcos, si Bato, si Bongo, si Villanueva, si Escudero, Amy Marcos. Kaya lang, saka itong si Alan Peter Cayetano. Pero mayroong isang senador ng majority, mayorya, itong si Pia, hindi rin pumirma. Ibig sabihin, sumama siya dun sa mga pro-Duterte senators sa pagboto ay sa hindi pagperma sa resolution. Habang ang bansa natin ay binabastos ng China, katulad rin itong mga senador na to, ulang na lang ito magtalukbong nung bayong. Ang mas matindi dito, bakit mas matindi pa itong mga senador na ito? Bakit mas matindi pa ito kaysa sa makapili? Kasi ito hindi na naglalagay ng talukbong. Hindi na naglalagay ng bayong. Hindi na sila. Talagang lantaran na silang nagtatanggol sa China. Matindi, mga kabunyog. Imagine niyo yung kapal ng mukha nila. Yung makapili, nahihiya pa. Ayaw nilang makilala sila na makapili, kaya naglalagay sila ng bayong. At least yun may hiya. Itong mga senador na to, hindi na nahiya. Sinong mas matindi ngayon? Di ba sila? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Itong magkapatid na ito na Cayetano, si Alan Peter, hinahadlangan pa sana yung resolusyon. Sabi ni Alan Peter Cayetano, ano yan? Maganda yung resolution na yan, pero dapat niyan pag-usapan muna. Talagang pag-aralan niya ng matindi. Magpatawag muna ng committee hearing para talagang talakayin yan bago natin pirmahan. Wow. Akala mo naman, kaya niya gustong talakayin para talaga mapag-usapan. Pero ang totoo, dinidelay niya lang. Delaying tactics lang yung ginagagawin sana ni Cayetano. Pero hindi umubra. Hindi umubra yung pang-delay ni Cayetano. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito namang si Pia Cayetano, kasama sa mayorya, lahat ng miyembro ng mayorya pumirma. Siya lang ang hindi. Di ba? Yan yung magkapatid na yan. Siguro yung, iwan ko lang, siguro yung ama niyan si Kumpanyero. Actually, yung ama niyan si Rene, Kumpanyero Cayetano. Kung wala yun, hindi naman, sino ba si Alan Peter? Sino ba si Pia Cayetano? Wala naman yung mga yan.
Kaya lang naman niya nakilala dahil sa kanilang ama, si kumpanyero Rene Cayetano. Kaya lang namatay ng maaga yun. O ngayon, minana lang nila yung pangalang Cayetano, yung apelyidong Cayetano, kaya lang kahihiyan. Ha? Kahihiyan. O, kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ewan ko, siguro ngayon, ano kayang ano ng naman niya? Kung nabubuhay lang yun, baka pagsasampalin kaliwat kanan ang mukha ng mga yan. Ha? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang nakita lang natin, itong magkapatid na ito, Alan Peter at Pia, dalawa pa namang Cayetano na binutuhan ng mamamayang Pilipino. Marami itong nabudol eh. Oh. Si Alan Peter Cayetano, pinipilit sanang harangan yung resolusyon. Sabi niya, Mr. President, pag-usapan po natin ito ng matindi. Pag-usapan po natin ito, wag muna nating aprubahan ngayon. Mr. President, magpatawag muna tayo ng committee hearing. Ganun yung ano. Kala mo naman talagang seryoso siya na gusto niya daw pag-usapan. Pero ang totoo, gusto niya lang i-delay. Gusto niyang i-delay. Ito namang si Pia Cayetano, majority siya, mayorya, pero bumoto siya, pumabor siya dun sa minorya. Nasa mayorya siya, kaya anong malinaw dyan? Itong si Pia Cayetano, tanim, espiya. Espiya doon sa ano? Espiya doon sa hanay ng ano? Sa hanay ng mayorya. Pero ang totoo, ang puso at isip niya, Duterte at China. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano mga kabunyog, mga kababayan, itong mga ito, ang nakakaano dito sa mga ito, mabuti pa yung mga makapili, nagtatalokbong ng bayong. Ibig sabihin, may kahihiyan pa. Nahihiya silang makilala kung sino sila. Ayaw nilang makilala kasi traidor sila. Pero itong mga traidor na ito ngayon, na pro-China, sila Cayetano, Marcoleta, hindi na sila nahiya. Wala na silang bayong, natalukbong. Nakuha niyo mga kabunyog? Grabe, ang tindi nila, no? Ganyan ang mga makabagong makapili. Wala nang kahihiyan. Hindi na sila magtatalukbong ng bayong. Bakit naman sila magtatalukbong ng bayong? Wala naman silang hiya. Di ba? Wala silang hiya. Imagine niyo, pinagtatanggol ni Marcoleta yung China. Pinagtatanggol ni Robin Hood Padilla. Ay matindi ito. At yan ang mga DDS na yan, traidor sa ating bayan. Kaya lang ang masaklap dito mga kabunyog, marami pa sa ating mga kababayan ang napapaniwala sa kanila. Marami pa sa ating mga kababayan ang napapaniwala ng mga na yan, Duterte na yan. Pero tingnan nyo, garapalan ang pagka-pro-China. Garapalan mga kabunyog. Sana sa eleksyon sa 2028 wag na. Magising na tayo. Magising na tayo. Wag na tayong bumoto ng mga politikong maka-China. Kasi tayo matindi itong laban na hinaharap natin sa China Binubuli tayo. Gusto nilang kunin ang ating exclusive economic zone. Ilinalagay nila ito doon sa kanilang tinatawag na Tendas Line. Tayong papayag. Wag tayong papayag. Kaya wag na tayong boboto ng mga kandidato na maka-China. Kung sa nakaraan, hindi natin ginagawang parang okay lang, kahit pro-China yan, iboto natin. Sana ngayon, wag na sa 2028. Magising na tayo. Kaya ito mga kabunyog, kiusap ko sa aking mga viewers, followers, labanan natin ang China. Hindi naman natin sinasabing makikipagmarilan tayo. Kaya lang kahit man lang sa ganito, yung ating mga opisyal na naninindigan, suportahan natin. Si Commodore J. Tariela, suportahan natin. Si Senadora Risa, suportahan natin. Si Senador Kiko, suportahan natin. Yung mga opisyal natin na pro-China, i-expose natin. At wag na natin uling bubutuhan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog,
isisigaw. Bunyog